Sa pagpapatuloy ng kwento, biglang isang boses ang narinig mula sa likuran, nagtatanong kung sino ang nang-api sa kanyang shiner. Dali-daling inilagay ni Eugene ang pipa sa isang sulok at nilapitan ang babaeng kararating lang, yumuko bilang pagbati sa kanyang guro. Mahinahon na nagtanong ang guro sa kanyang shiner. Pinuri nito ang kanyang galing sa pagtugtog ngunit sinabing dahil dito ay madaling marinig ang kanyang nararamdaman. Tinanong nito kung sino ang nang-api sa kanyang mahal na disipulo. Dali-daling itinanggi ni Eugene na may nang-aapi sa kanya, sinabing nakakilala lamang siya ng isang disipulong medyo interesado siya. Naging mausisa ang guro at nagtanong kung sino ito. Si Liu ay biglang nagpalit ng usapan, naalala niya na hindi pa niya natatapos ang takdang aralin para sa araw na yun kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanyang guro. Ang babaeng guro ay nag-isip na tila kakaiba ang ikinikilos ng alaga niya at nagpasya na mas mabuting siyasatin yon, upang hindi siya malinlang. Kinabukasan, maagang nagising si Jiang Bein. Paglabas niya upang mag-inat at humikab, napansin niyang may papalapit na tao. Nagtaka siya kung bakit matapos umalis ang nakababata ay ngayon naman ay ang nakatatanda ang dumarating. Pakiramdam niya ay naging masyadong masigla ang mga nagdaang araw. Bago pa siya makatakbo, tinawag siya ng babae. Tinangka niyang magdahilan at nagsabi na nakaranas siya ng biglang kaliwanagan tungkol sa isang bagong paraan sa laro at nais pumunta sa Go Pavilion. Ngunit lumapit ang babae at kitang-kitang nahuli ang kanyang kasinungalingan. Tinukoy pa nito na may matibay siyang psikolohikal na tatag para makapagsinungaling ng walang kahihiyan. Muling nagtanong ang babae kung alam ba niya kung sino siya. Sa puntong yun, lumitaw ang sistema at nagpakita ng tatlong pagpipilian. Una, sabihing hindi niya kilala at gantimpalay Raging Thunder Strike. Ikalawa, hulaan na siya ang Protector U ng Water Mirror Hall at makakuha ng White Mist Sword. Ikatlo, kilalanin siya bilang iisang tao na may kakaibang kariktan sa buong sekta at sabihing matagal na niya itong hinahangaan, kapalit ang isang random na puntos ng kasanayan. Nag-isip si Jiang Bein. Ayaw niyang masangkot sa delikadong sitwasyon at nais lamang manatili na parang ordinaryong disipulo. Sa huli, pinili niyang magpakumbaba at sabihin siya ay walang katulad na may kagandahan, at siya nga ang matagal na niyang hinahangaan, si Protector U ng Water Mirror Hall. Bahagyang nagulat si Protector U. Inakala niyang isa lamang siyang disipulo na nagkukunwaring mangmang ngunit hindi inaasahan ang maayos at magalang na sagot. Ngumiti siya ng bahagya at tinukoy na mahusay ding magsalita si Jiang Bein. Ngunit malamig niyang sinabi na tila hindi niya maalala na nakita na niya ito dati. Paano raw niya ito nakilala? Mabilis na sumagot si Jiang Bein, na minsang narinig niyang tumutugtog ng gukan si Protector U. Inilarawan niya ang musika bilang kahanga-hanga, makapangyarihan at marikit, malungkot ngunit matapang, tahimik ngunit marangal, at lubhang mahaba. Napahanga raw siya sa galing nito. Natuwa si Protector U sa papuri at tinanong pa kung gaano na siya katagal sa Blue Heart Hall. Magalang na sumagot si Jiang Bein na 5 taon na siyang rehistradong disipulo ngunit wala siyang talento sa kultibasyon. Pinagawa siya ng babae na iabot ang kanyang kamay upang sukatin ang antas ng kanyang kakayahan. Nang matapos ang pagsusuri, laking gulat ni Protector U dahil nasa 5 antas lamang si Jiang Bein. Karaniwang umaabot sa 10 ang antas ng sinumang pumapasa sa pagsusulit sa loob ng 1 taon, ngunit 5 taon na at hindi man lang siya umangat ng husto. Sa kanyang mata, isa itong walang kwentang disipulo. Ngunit sa isip ni Jiang Bein, alam niyang hindi yun ang sukatan ng tunay na lakas. Ang gantimpalang ibinibigay ng sistema ay hindi masukat ng karaniwang kapangyarihan sa mundong yun. Kahit ibuhos niya ang tunay na kakayahan, hindi ito mauunawaan ng iba. Siya mismo ay kumpiyansang mas malakas kaysa sa sinuman, ngunit marunong magtago, gaya ng baboy na nagkukunwaring mahina para lamang sa tamang oras kumain ng tigre. Binitiwan siya ni Protector U at bahagyang napabuntong hininga. Kaagad namang nagkunwaring kaawa-awa si Jiang Bein, nagsabing sapat na sa kanya ang makapasok sa sekta. Natigilan ang babae, hindi napigilan ang maantig at nagpakita ng kaunting luha. Naisip niyang sa isang lugar na tulad ng sekta kung saan ang malakas ay nangingibabaw, tiyak na nahirapan ang batang ito. Dahil sa awa, napaisip si Protector U at muling nagtanong kung paano niya naipapasa ang kanyang mga kapatid sa bawat pagsubok sa pagtatakda ng selyo. Ipinaliwanag ni Jiang Bein na nagmamasid lamang siya ng mabuti at iniisip ang bawat hakbang bago kumilos upang maiwasan ang kapahamakan. Napahanga ang babae at pinuri siya,
sapagkat yun mismo ang kinakailangan kapag bumababa ng bundok para sa mga pagsubok. Sa isip ni Jiang Beiying, tila mali ang naging takbo ng sitwasyon. Pinili niya ang pinakamadaling opsyon ngunit parang nahulog pa rin siya sa isang bitag. Ang pagpapaselyo para kay Liu Zekken ay isang misyon na may katumbas na Earth-grade mid-tier na antas, na hindi niya inaasahan. Nang makita siyang natahimik, bahagyang lumamig ang tinig ni Protector Yu at tinanong kung ayaw ba niya. Muling lumitaw ang sistema at nagbigay ng 3 pagpipilian. Una, magpasalamat ngunit magdahilan na abala at hindi makaalis sa Blue Heart Hall, kapalit ang isang makapangyarihang kasanayan. Ikalawa, sabihing nais manatili upang mas lalo pang maintindihan ang Go Manual, na may gantimpalang kasanayang mababa ang antas. Ikatlo, sabihing hindi siya tumatanggi ngunit nabibigla lamang sa ibinigay na karangalan, kapalit ang isang random na puntos ng kasanayan. Nagalit siya sa sarili habang iniisip na sinusubukan siyang linlangin ng sistema. Ngunit naalala niyang ang tunay na dahilan ng gantimpalang mataas na antas ay hindi ang hirap ng misyon kundi ang posibleng pagkakasangkot ng senior brother kong, na tiyak na magiging hadlang kung sakaling makilahok siya. Kaya't pinili niya ang ikatlong sagot at nagpakumbaba, na nagsasabing siya ay nabibigla lamang. Agad na tumunog ang sistema, tanda ng matagumpay na pagpili, at nagbigay ng gantimpalang dagdag sa kanyang musikalidad. Nasiyahan si Protector Yu at agad na itinakda ang araw ng kanilang pagkikita. Inutusan si Jiang Beiying na magsimula sa loob ng 2 araw, tuwing alas 7 ng umaga, sa harap ng Enforcement Hall. Magalang siyang tumugon at sumunod. Mabilis lumipas ang 2 araw. Maaga siyang nagtungo sa Enforcement Hall at nadatnan doon si Guardian Wu kasama ang 2 pa nitong alaga, sina Liu Zekken at Fang Qia. Maingat siyang lumapit at magalang na bumati, at parehong tumugon ang mga disipulo. Si Liu Zekken ay halatang kinakabahan at nag-isip kung pinilit lamang ng kanyang guro si Jiang Beiying na sumama. Gayon din si Fang Qia na hindi man gusto ang sitwasyon ay nanatiling magalang. Ngunit hindi pa pala tapos ang sorpresa. Mula sa utos ni Guardian Wu, 3 magkahawig na dalaga ang biglang lumabas at sabay-sabay na nagpakilala. Ang mga ito'y magkakambal na disipulo mula sa SHR Jingtang, ang isa'y nakatali ang buhok sa iisang buhol, ang ikalawa sa dobleng buhol, at ang ikatlo na may sa 3 buhol. Nanlamig ang pakiramdam ni Jiang Beiying sa loob, alam niyang magiging abala at delikado ang paglalakbay na ito. Ngunit sa panlabas ay nanatili siyang magalang at bumati sa kanila bilang mga nakatatandang kapatid na babae sa sekta. Ipinaliwanag ni Guardian Wu na kailangan ng maasahang gabay para sa mga batang disipulo, at sa pagkakataong yun si Jiang Beiying lamang ang maaaring sandalan. Agad siyang yumuko at nagsabing handa siyang sumunod, kahit sa loob niya ay nagbubuntong hininga ng pag-aalala. Mabilis lumapit ang magkakambal at binaha siya ng mga tanong tungkol sa kanyang kasanayan at estilo ng pakikipaglaban. Sumakit ang kanyang ulo sa sunod-sunod na tanong kaya't mariin niyang iniutos na pumili sila ng maayos, huwag magsalita ng walang pahintulot, at huwag magpakita ng kapabayaan. Nabigla ang mga dalaga at natigilan sa kanyang matigas na tindig. Lumingon si Fang Qia na may halong pangungutya, na para bang ipinapakita ang hindi pagsang-ayon, at tinangkapang hamanin siya. Ngunit mariin siyang humarap dito, naglabas ng matinding presensya at malamig na aura, dahilan para manginig ang babae at umatras. Hindi na siya nakipagtalo pa, at bagkos ay tumalikod na lamang upang umiwas sa higit pang gulo. Sa gayong paraan, malinaw na ipinakita ni Jiang Beiying na siya ang mamumuno at mananagot sa kanilang lahat sa nalalapit na pagbaba ng bundok. Sinabi niyang mula sa sandaling yun, ang lahat ay makikinig lamang sa kanyang mga tagubilin at hindi dapat basta-bastang kikilos ng walang pahintulot. Sabay-sabay na sumagot ang 5 disipula, malinaw na nakahanda sa anumang ipag-utos. Sunod niyang ipinahayag na kailangan nilang magbihis ng mas payak na kasuutan, alinman sa yari sa abaka o payak na lino. Binigyan sila ng kalahating oras upang maghanda, at sinabihang ang sinumang mahuhuli ay may bawas na puntos sa kanilang pagsusuri. Hindi nagustuhan ni Fang Chuo ang utos at agad na nagreklamo kung bakit kailangan pang limitahan ang kanilang pananamit. Ngunit nanlamig ang mukha ni Jiang Beiying at nagpaliwanag ng may bigat ang tinig. Mula roon ay itinakda niya ang bagong patakaran. Ang sinumang nagnanais magsalita ay kailangang unang sumigaw ng salitang, reporting, at saka lamang makapagsasalita kapag siya ay nagbigay ng pahintulot. Kapag nilabag ito, agad na may bawas na puntos.
Ipinaliwanag din niyang ang pagpapalit ng kasuotan ay mahalaga, sapagkat sa pagbaba nila ng bundok ay kailangan nilang magpakita ng pagpapakumbaba at magmukhang karaniwan upang hindi makatawag pansin. Nagkibit balikat si Fang Chuo at nagmaktul na parabang pinagtatakpan lamang ni Jiang Beiying ang kanyang takot. Ngunit si Liu Zekan, bagamat may agam-agam, ay mahinaong nagtanong kung maaari ba silang pumili ng iba pang materyales. Agad siyang pinutol ni Jiang Beiying at sinabihang nakalimutan niyang sumunod sa alituntunin ng pagsigaw ng reporting, dahilan upang ibawas agad ang kanyang puntos. Sa halip na magalit, lalo pang namula at nahiya si Liu Zekan, sapagkat ngayon lamang siya nakatikim ng ganitong uri ng pagsaway, isang pakiramdam na hindi man lang niya naranasan mula sa kanyang sariling ama. Nagalit si Fang Qia para sa kaibigan at muntik ng makipagtalo, ngunit pinigilan ito ni Liu Zekan at inamin na siya ang nagkamali. Napilitan tuloy si Fang Qia na tumahimik bagamat hindi pa rin mawala ang inis. Samantala, si Liu Yin ay magalang na nagtanong kung maaari bang humiram ng damit dahil wala siyang payak na kasuotan. Ipinaliwanag ni Jiang Beiying na ang karamihan ng mga tao sa paanan ng bundok ay nakasuot ng abaka at gaspang na tela, at kung sila'y magsusuot ng marangya, tiyak na mapapansin sila. Nang sabay-sabay na nagtaas ng kamay ang tatlong magkakapatid na disipulo upang magtanong, napabuntong hininga si Jiang Beiying at pinayagan silang magsalita.